Gagawa tayo ngayon ng napakasarap na buko pandan with mango creamsicles. Patok po itong pangnegosyo mga mima. Una ay kailangan muna natin lutuin ang Mr. Gulaman na buko pandan flavor. Ang ginamit ko pong tubig ay 4 na tasa lang para hindi po matubig ang ating gulaman. Mga mima, malaki po ang kikitain natin dito. Tunawin po muna natin ang gulaman powder bago pakuluin para wala pong buo-buo. Isang kulo lang ay sapat na po yun, i-off na po natin ang kalan. At ilagay na po natin sa container na meron tayo at dito po natin patitigasin ang gulaman. Habang hinihintay po natin tumigas ang gulaman ay magpakulo po muna tayo ng 4 na litro ng tubig. At kailangan po natin ng 1 cup cassava flour. Ang pinangtunaw ko po dito ay kinuha ko po doon sa 4 na litrong tubig. Binawasan ko lang po ng konti para may pangtunaw ako sa cassava flour. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa wala ng buo-buo. At ito na po yung 4 na litro ng tubig. Pinakulo ko po muna kasi ito sa dekuryente para mabilis lutuin sa kalan. Kasi kung sa kalan ako magpapakulo ng 4 na litro ay ang tagal po kumulo. Pwede na po nating isabay sa pagluluto ang 1 kilo ng asukal. Pwede nyo rin pong isama ang sabaw ng buko sa pagluluto para mas masarap. At mas malasa syempre kapag kasama ang sabaw ng buko. Pwede na po natin ilagay ang isang evap. Angel na evap po ang ginamit ko at siya ang mura dito sa amin. At ang gamit ko naman na pampag-creamy ay creamy sada na jersey. Ang mura at ang sarap po kasi nito. At gumamit din po ako dito ng 1 lata ng jersey kondensada. Ito din po ang pinakamurang kondensada sa grocery. Maghahanap po talaga ako ng mga murang sangkap kasi nga po mura din ang paninda ko. At kailangan po natin maglagay ng kaunting asin para malinamnam ang ating creamsicles. Kapag gumulo na ay pwede na po natin ibuhos ng paunti-unti ang tinunaw na cassava flour. At huwag po nating titigilan sa paghalo para hindi po mamuo ang cassava flour at maiwasang masunog ang ilalim. Ay huwag po talaga natin titigilan sa paghahalo para hindi po masira itong niluluto natin. Kapag pinong-pino na at malapot na yung niluluto natin na cassava flour, ibig sabihin po noon ay luto na. Hintayin lang po natin kumulo ng 1 beses at pwede na po nating i-off ang kalan. Medyo palamigin po muna natin bago ilagay ang ibang sangkap. At kapag medyo malamig na po ay pwede na po natin ilagay ang buko. Itong buko po ay hiniwa-hiwa ko na po yan ng maliliit. Para magkasya, lahat ng plastic malagyan ng buko. At kailangan po natin ng kalahating kilo ng mangga at hiniwa-hiwa ko na po ito ng maliliit. At halu-haluin lang po natin mabuti. At kapag matigas na po ang gulaman natin ay pwede na po natin itong hiwain ng maliliit. At dito na po natin paghaluin lahat ng sangkap. Kailangan lumamig po muna yung ice candy base bago natin ilagay ang gulaman para hindi po matunaw.
Nako, napakasarap po nito mga Mima, kaya try nyo na po. Ano yun? Ano yun? At dahil creamsicles nga po ang gagawin natin, ay kailangan po natin ng popsicle molder. At ito po yung gamit ko, ang 8-hole na molder. Gumamit po talaga ako dito ng measuring cup para balance po yung paglalagay ng gulaman. Ang sarap-sarap po nito mga Mima, mabentang-mabenta sa masa. Hinay-hinay lang po sa paglalapag para hindi matapon. Kulay at itsura pa lang nitong ginagawa ko ay nakakatakam na. Makakagawa po tayo dito ng 64 na piraso ng creamsicles or popsicles at binebenta ko rin po ito ng 5 pesos isa. Takpan lang po natin. At lagyan ng popsicle sticks. Sa online ko nga po pala binili itong popsicle sticks. Gustong gusto ko dahil napakaganda nga po at hindi siya makapal. Napakadali lang pong ipasok sa butas ng takip. At tinatakpan ko pa po yan ng paganyan para pwede ko po siyang pagpatong-patungin sa freezer. Chest freezer po kasi ang gamit ko, kaya pag ganitong molder, napaka-space saver talaga niya. At murang-mura pa po yan. At ito, ready na po. Isalansan na lang po natin sa freezer. Ice candy naman po ang susunod nating gagawin. Ang gamit ko po ditong plastic na patok ay 1 1/4 para mahaba po tingnan ng ating ice candy. At ginamitan ko pa po yan ng 1/4 cup measuring cup pero hindi po puno para hindi po tayo malugi. At makakagawa po tayo dito ng 79 peraso ng ice candy at binebenta ko po ng 5 pesos isa. Taghirap talaga mga mi, kaya hindi ako pwedeng magbenta ng mamahaling ice candy. Mauubos man pero matatagalan. Sa tag 5 piso isa ay napakabilis lang maubos. Para madaling matanggal sa molder itong ating creamsicles ay isawsaw lang muna sa tubig ang molder. At gumamit po ako dito ng pangbalot, Calypso 4x8 ang size niya.
Hinay-hinay lang sa pagtatanggal mga mi para hindi po masira ang ating creamsicles. Hindi pa panahon. O ayan, ganyan ang itsura niya kapag isoserve, malinis at maganda tingnan. Ano mo?